Pag-usapan natin. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol sa 48th National Disability Rights Week po, no? At kung saan masaya po tayo dahil makasama ko po siya dito sa ating programa na Oras ng Zambasuta. Pero hindi ito ang first time niya sa DXAS. O base sa aking nakita kanina, dati na rin siyang naging guest dito ni Pastor Benitez at ni Sir Late Bong Bue. So i-welcome po natin, no, ang mismong Supervising Training Officer ng Area Vocational Rehabilitation Center 3 o AVRC, Sir Teddy M. Kahir. Sir Teddy, good morning! Good morning ho, magandang maulang umaga sa Zamboanga City. Buenos dias a todos. Yes, maulan na umaga po sa ating lahat, no, pero kahit maulan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga information, ang pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Sir Teddy, pwede niyo po bang i-share sa amin, no? Lalo na po dito po sa Zamboanga City, meron pala tayong 24,000 registered na mga PWD, no? At kung saan po pwede nyo bang i-share sa amin, gaano po ba kahalaga itong National Disability Rights at ano po ang significance po nito? Una po, noong 2024, naglabas po ang ating Pangulong Bongbong Marcos ng Proclamation number 597, kung hindi ako nagkakamali sa code, declaring or renaming the observance of previously National Disability Prevention and Rehabilitation Week to National Disability Rights Week. So, ang petsa po niyan ay every July 17 to 23 po. Napakahalaga po actually ng pagtitipon na ito, ng obserbasyong ito, dahil nagsisilbi siyang paalala o reminder sa ating mga kinauukulang ahensya ng gobyerno at ang sektor na rin mismo, na ang sektor ay mayroon ding naiaambag sa nation building, ika nga, sa pag-unlad at pagtatag ng isang bansa o ng isang komunidad. At ang sektor ay dapat isinasali, ay dapat kinukonsulta para sa mga programa, activity or polisiya na gustong maipalabas ng ating local man o national na government. Sa parte naman ng gobyerno, ito ay nagsisilbing paalala sa kanila na reminder din at the same time na mayroon silang mga mandato na dapat na ginagawa, mayroon silang programa na dapat na ginagawa para sa sektor, sa ikauunlad ng sektor ng mga taong may kapansanan. By the way po, ang ating pong tema ngayon, kung papayagan po ninyo ako, ay Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So, yung salita hong inclusive, talagang pangkalahatang pangkaunlaran, di po ba? So, dapat yung programang binubuo at polisiya ay hindi lamang nakatutok sa isang sektor at naiiwan. Ito ay anchored naman doon sa Sustainable Development Goal na ang sinasabi, no one should be left behind. Dapat ho, ang sektor namin hindi dapat na pag-iiwanan po. Medyo mabigat nga po actually, Sir Teddy, yung tema ngayong year na ito, no, ng National Disability Rights. Siguro po bakit ganito kabigat? Kumusta po ba ang kalagayan ng sektor po ng ating mga taong may mga kapansanan? Ako rin po ay under ng PWD. Pero kumusta po ba especially dito sa Zamboanga City, sa kasulukuyan, ano po ba yung condition natin? Bakit kailangan ganito ang ating tema ngayong taon? Ang nakita ko kasi doon sa aming meeting, ang naging tema accordingly doon sa pag-uusap sa aming meeting, sa committee meeting, na kailangan na yung batas nandyan na na nagawa na yung batas. Ang dami na hong batas para sa mga taong may kapansanan. Itong Republic Act 7277, otherwise known as the Magna Carta for Persons with Disabilities, dumaan na ho ito ng pagkarami-raming amendments. Nandiyan ho yung RA 9442 na
hindi na dapat kinukutya ang taong may kapansanan, may mga penalties na po dyan. Di po ba yung public ridicule, vilification, bawal ho yan. Nandyan yung privileges and incentives doon sa 20% discount, RA 10754, RA 10,070, yung mandatory establishment ng Persons with Disability Affairs Offices sa lahat ng first, second, and third class local government at establishment of a focal person or appointment designation of a focal person doon sa 4th, 5th, and 6th class local government. Nandiyan ho ang RA 112228, if my memory serves me right, yung automatic PhilHealth law para naman sa mga taong may kapansanan. Pero, ang challenge ho dyan, lahat ho ba halimbawa ng mga persons with disabilities ay nairehistro na doon sa PhilHealth, di ba? Na automatic PhilHealth coverage, nairehistro na ho yan. Or, alam ho ba ng sektor na itong programang ito at anong prosesong dapat ng pagdaanan para mairehistro naman po siya dahil mayroon hong proseso dyan na dapat maparehistro doon sa PRPWD at hanggat maaari idaan nila sa local social welfare offices sa Persons with Disability Affairs office man yan, division o unit man yan na dapat idaan nila, i-collaborate nila doon or sa barangay magkipag-ugnayan para naman forward sila ng barangay o maasistihan ng mga barangay. So, sa parte ng employment, ang kondisyon ng sektor, kung titinan ho namin, lumalaban ang sektor para sa patas na paghahanap ng trabaho sa open employment. At mayroon na rin namang mga indicator na may mga pagbabago na. Medyo bawas na po ngayon ang mga incidents of deprivation, restrictions, or even discrimination on the basis of disability. Yung pang mag-a-apply ang taong may kapansanan, kung minsan na pagdududahan, hindi na nakikita yung kanyang qualification, yung kanyang skill, abilidad, kakayahan. Ang nakikita yung kanyang kapansanan, kung minsan nasusupersede. Kumbaga natatabunan, nawawalang saysay ang kanyang credentials dahil sa kanyang kapansanan. Very minimal na po yung mga incident na ganyan na naririnig natin. Ako bilang miyembro din ng sektor dahil ako ho'y isang bulag. Ibig sabihin may mga nakikita ng programa talaga na talagang anong tawag diyan, affirmative action kumbaga, na yung mga past na karanasan ng sektor medyo kinokorek na po ngayon. But nonetheless, kailangan pa rin hong palakasin ang ganong mga programa, employment programs, para nang sa ganon, mas marami pa hong mabigyan ng pagkakataon ng mga taong may kapansanan na kwalipikado naman na magtrabaho sa pribado man yan o sa publikong ahensya. Pag mga ganyan ba, Sir Teddy, kanino kayo nakikipag-ugnayan para po makita nila at ma-remind sila sa mga rights and privileges po ng mga taong may mga kapansanan? Depende ho, pag sa local government din naman, pwede naman silang asistihan ng mga persons with disability affairs. Ano sa Zamboanga, the unit na nasa ilalim ng City Social Welfare and Development Office, pwede nilang i-coordinate doon para refer sila sa tamang ahensya, halimbawa sa issue ng vilification, na legal issues, halimbawa mayroon silang dapat tingin nila, medyo nasaktan sila, na-insulto sila, o pwede naman hong ma-forward nila kung saan dapat yung PIDAW na iyan ang a-assist sa kanila. Pag iba naman sa employment sa private sector, pwede naman silang direkta lumapit probably sa DOLE, di po ba, sasakop naman po nila yung mga private companies, private employment. Pag sa public employment naman, andyan naman ho ang civil service para matulungan din naman sila at makita kung ano yung sa tingin nilang aksyon na ginawa sa kanila nung sila nag-apply sa isang publikong opisina. Di po ba? So, kasi hawak naman po ng civil service, sila yung tumitingin sa mga
agencies of the government naman in terms of human resource. Kumbaga, ang CSC nga daw yung serving as the central human resource agency of the government. So, pwede naman hong ganun. But again, ang akin naman para sa sektor, mga nagnanais makapasok sa trabaho, tingnan ho natin ang qualification na pinopost nila, publiko man yan or privado. Pag sa tingin natin nasa atin ang qualification na hinahanap, wala naman hong bawal na tayo ay maglaba. In fact, may mga postings akong nabasa sa government offices na doon sa qualification standards, sa posting nila nakalakay doon, qualified persons with disabilities are encouraged to apply. So, hinahikayat na ho nila. Mga ganitong pangitain, wala ho ito noon eh. Opo. Parang So, may magandang nakita bagay rin na akong ho. ganyan. Opo. Yes, opo. Dati wala ho itong ganito eh. Ayan po. Sige po. Pero ito po, Sir Teddy, no, pagdating naman po sa mga common misconception pa rin po, may mga misconception pa rin po ba nag-i-exist hanggang ngayon? Paano po ba natin to ina-address din? Yaan ho, isa yan sa dapat siguro ma-address din yung mga maling pananaw tungkol sa kapansanan. Kung minsan nga, halimbawa, isang bagay ho dapat siguro palakasindihan yung sensitivity. Hindi lamang ng mga kinauukulan o iba't pang pribadong ahensya, halimbawa sa employment, sa education system, pagka nag-aaral ang may kapansanan, sa publiko ho mismo. Dahil po ang isa sa mga parang stereotype doon, ang tinitingnan pagka may kapansanan, medyo less productive. Di po ba? Yun ang common eh. Less productive, tapos napagdududahan ang kakayahan, mga stereotype po yun, o hindi na tumagawa, o hindi na lang natin maisali kasi may kapansanan eh, kasi naka-wheelchair eh, kasi nakasaklay, kasi hindi nakakakita o hindi nakakadirig. Yan ang those are common misconceptions na kung minsan overprotectiveness din ng pamilya man, magulang, could also be sometimes a misconception dahil although nagle-lessen na po ngayon, overprotectiveness in a sense that halimbawa gustong mag-aral ang isang batang may kapansanan, medyo ang opinion ng magulang, una, mahihirapan dahil baka pag i-bully dun sa school, di po ba? Isang opinion na po pwedeng lumabas, or baka naman pag nag-aral, pag nakatapos, baka wala rin namang trabaho makukuha dahil tinitingnan na ang kapansanan dyan. So isa sa mga hamon, isa sa mga nakikita namin, kami sa sector at our level, yung isang bagay, sensitivity, na dapat una nga dyan sa ang pagtingin. Halimbawa, ang dami kong nadidinig, dapat mabago din yan, yung PWD, acronym. Sa amin ho sa sektor, as much as possible, hindi namin ho hindi acceptable sa amin yung salitang PWD. I guess we have to adopt the so-called persons first language principle. Ano po yun? Yun po ay kilalanin muna yung tao bago ang kanyang kapansanan. Halimbawa, may autism. Minsan yan sinasabi mongoloid. So, masakit po yun, di ba? Yung salitang autism, hindi rin hanggat maaari, huwag direktahin para maipasok yung persons first. Pagkilala muna sa tao, sasabihin person with autism. Ganun po yun dapat. Person with physical disability. Pag yung taong nakasaklay, naka-wheelchair, hindi yung orthopedic. Orthopedic is a medical term eh. So, persons who are blind and with low vision, mga taong hindi nakakakita o medyo malabo ang paningin. Po ba? Persons with psychosocial disability, persons with speech and language disability or impairment. So, mga ganon, deaf or hard of hearing. Wala hong deaf, mute. Kasi actually, ang mga deaf, yun sa perspective ho ng nagkaroon ho kaming conference minsan sa isang
cross disabilities, talagang sinabi ng mga deaf, hindi naman kami mute. Sa totoo lang, nakakapagsalita sila, but only that because they don't have the pattern of language. Wala silang nasusundan sa paglaki dahil walang nadidinig, di po ba? Kaya nagsasalita sila, hindi natin maunawaan dahil walang pattern of language. Kung Chavacano man yan, Chavacano ba Bisaya o di Tagalog or whatsoever. English ba yan? Walang pattern of language dahil hindi nakakarinig. So, ang preference nila ay deaf. Deaf lang naman sila, hindi sila nakakarinig, but they can talk. Only that, hindi natin naunawaan dahil walang pattern of language sa paglaki nila. So, yun po yun. Isa yun sa sinasabing person's first language na dapat mabago. Yung salitang disabled, tanggalin na ho yun. Kasi ang generic language naman ho, ang term naman ang disabled, pwedeng gamitin. Ibig sabihin disabled, alam mo, mga account, i-disable, hindi non-functional. Di po ba? Ganun yun eh. So, may mga ganong bagay, isang bagay yon na dapat makita, mabago. Ako, pinag-aralan ko rin, I belong to the sector for quite a long time that I have been an advocate of the sector. Assimilated din ako, na-absorb ko na yung salitang PWD later on when there was once an international speaker na nagsabi, inintroduce itong person's first language. Sa simula, maaaring mapapagod tayo dahil bawat banggit sa sektor, sasabihin natin persons with disability, paulit-ulit. Kaysa mas mabilis kasi PWD, 3 letra lang. Pero sa level ho ng sektor, hanggat maaari, ay persons with disability ang dapat pagbanggit. Yun ay person's first language na kilalanin ang tao bago ang kanyang kapansanan. That's why person, di po ba? Person with halimbawa autism, mas maganda hong pakinggan kaysa naman sa medyo yung sinauna na pagkilala at pagtawag sa aming may kapansanan. Ito rin po ba ay sana ganito rin po sa identification card, no? Kasi po sa identification card natin, Sir Teddy, parang person with disability po ang nakalagay, no? I mean, pero may mga din, like po ako, actually, ang sakit ko ay sa heart, pero ako ay under, physical disability, type of disability. Tama na po ba ito, Sir Eddie? At Sir Teddy? Sa issuean ho kasi ng ID sa local government, na-issuean po kayo ng ID ng city government. Yes po, under na kay Olaso. Opo, Mayor Olaso. Usually naman, pagka ganyan, because I used to be the unit head of PIDAO for 3.5 years before I transferred to this national government back again. Ang I don't know kung ganyan pa rin ang ina-adapt nila sa ngayon. To be safe naman, ang PIDAO nag-i-issue ay batay doon sa certification naman ng doktor. So most probably, kung yan ang iniso ng doktor, mayroon silang batayan po na yan ang ilagay nila dyan sa inyo. Okay. So, like po, clarify ko lang po, Sir Teddy, no, para aware lang po. Like, for example, tayo ay nasa public places or kaya kakain tayo sa isang fast food, mas mahalaga po na pag tinawag tayo, uy, yan, wag siyang tawagin na, uy, yan siya PWD. Maging sensitive lang, opo. Mas magandang, paano po siya i-address kung halimbawa nga po autism? Person with sabi ko nga, mahihirapan sa simula. Pero opo. Tayo, now I know that you belong to our sector. Tayo mismo advocate. Siguro kung minsan mataas kasi ang posisyon, sasabihin, dali, espasyo o PWD. So, para naman hindi natin ma-insulto, baka mataas ang posisyon, supervisor or whatsoever. Opo ma'am, may person with disability po ako. I-repeat na lang. Para later on, baka naman sundan niya na hindi niya uulitin ang, kasi ma'am, mali pong sinabi niyo, hindi ayaw ho namin ng acronym ng PWD. Ako, gano'n ang ginagawa ko. Pag may nagbanggit na PWD, pag ako na ang nakahawak ng mikropono, sa bawat banggit ko ng sektor, persons with this, hindi ako napapagod. So, tinatansya ko naman. So, yung mga ganong tipo po na hindi natin masisisi ang tao dahil kung minsan adaptation yan ay kaugalian, but later on, pag dumami tayong nag-advocate tayo mismo sa sektor, dahan-dahan babaguhin din nila yung mga, instead of acronym,
So, sa tatlong words lang naman person with disability. Diba? Three words Kayang-kaya. lang naman ho yan. Ayan po. Sir Teddy, meron din po ba tayong tinatawag na mga basic principles of disability etiquette na kailangan pong malaman ng lahat? Paano po ba ito? Yan nga po yun, ang tamang treatment sa mga taong address. Halimbawa, pag isang bulag po ang kausap, usually ang blind, pag nagtatransact, of course may mga guide yan. Ang tawag nga sa mga kaibigan kong national advocate din, PA, personal assistant. By the way, nakalagay ho sa UNCRPD. Pero ang nabasa ko sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ay live assistant. Nonetheless, whichever is the term, ang ano po, yung halimbawa sa mga pharmacies man yan o sa mga fast food chain o wherever na nagtatans government man yan o sa inyo, sa media, ang direkta niyo kung kausapin yung mismong bulag, wag po yung tamang etiquette, wag po yung guide niya. Kasi ang concern naman ho doon, ang bulag, capable naman ho siya makipag-interact sa pagsabulag lang naman ho siya. In the same manner sa deaf, wag ho natin sigawan ang deaf. I have a presentation along that line po Bagamat hindi nakakadinig, sa perspektibo nila, hindi dapat sila sinig. Kasi nakikita nila yan may ano yan lip reading kung minsan, body language, facial expression, nakikita nila kung nilalakasan ang boses ng ng taong kausap nila. May sign language naman. Pag hindi siya marunong, yung interpreter naman ang nakikipag-usap Doon siya nagsasign sa interpreter. Yung interpreter ang nagre-relay ng kanyang responses doon sa taong kausap niya na hindi marunong halimbawa ng sign language. Hanggat maaari po, huwag pong sumigaw sa taong deaf bagamat hindi nakakadinig. And yan po ay coming from the sector mismo And pag ang taong naka-wheelchair naman, huwag po, pagkausap natin, huwag po parang sinasandalan ng kanilang wheelchair. Bigyan ng tamang space ang taong naka-wheelchair. And pag halimbawa, minsan kasi lumilipat yan, umuupo. Huwag po natin i-move yan without seeking permission from them. Okay. Yung mga ganun po na at hanggat maaari, halimbawa yung visually impaired, ulitin ko ulit. Pag mayroon siyang hinahanap, huwag po tayo yung nag-direct sa kanila. You offer, the least that we could do is to offer help. Halimbawa, Ted, kailangan mo ng help o tulong? May hinahanap ka? Pag sinabing, okay lang po, nandito yan. Baka alam naman niya saan niya nailagay yon. May mga mental mappings naman ho yung. And, again, tuloy-tuloy sa visually impaired pa rin. Pag nag-guide po sa amin, may isang bulag na nag-iisa, may mga gano'n, low vision na malakas ang loob, nakabaston lang, naka-cane. Transact. Hindi po hinihila yung sa may wrist parte, kamay, hihilain, mas na-auto balance po kami. Okay. Ang tamang pag-offer po ng help niyan, tumayo sa tabi, ibigay ang elbow. Sabi, kailangan mo ng guide. Dito, I'm here beside you. Tapos itapik nyo sa shoulder, tapos yung siko, medyo ibangga sa siko din niya, hahawakan na po niyan. At you have to be one step ahead of the blind pag nag-guide sa taong visually impaired. And for those with cognitive learning disabilities, dapat po kasi ang lengguwaheng ginagamit pag nakikipag-usap po masyadong yung lengguwaheng naunawaan nila, simple instructions. Kasi may cognitive nga na problema, medyo yung proseso, yung understanding, may learning disability, yung understanding daw, yung pagtanggap, baka hindi na maunawaan pagka nagtatagalog tayo ng malalim, nag-i-English ng malalim, or even Chavacano medyo malalim. Kasi may mga Chinemantamen Chavacano bin ondo gayod. Baka hindi ka intindi. So, as much as possible, those with cognitive learning disabilities, we have to communicate with them in a language that is simple and more understandable for them. Yung mga ganun po. How about po yung mga person with mental health condition po? Paano po kaya natin sila i-handle po? Or kung ma-meet natin sila sa public places po, paano po ba yan? Usually,
alam niyo, those conditions that falls under mental disability, yung mga may schizophrenia, etong mga bipolar, normally, they are assisted by their parents or by their relatives. And may mga lumalabas po sa community at large. Di po ba? Nagmo-molding dyan. Pero may mga, ang alam ko, may mga maintenance medication po yan. So, again, ito ang mga kung minsan ang tawag non-apparent, di po ba? Kung minsan di mo maunawan dahil walang halos nakikitang kapansanan. Kaya medyo pag may inatake ng condition niya, doon baka hindi siya maunawaan ng taong kinakausap niya. So, di po ba may mga naririnig tayo sa news na sinaktan, binugbog, yung palang may mental disability yun. Dahil nga po inaasta, hindi na nila maunawaan, baka yung maintenance medication niya hindi na nainom. Kasi non-apparent na po ang kanyang kapansanan. Hindi dapat, kumbaga hindi nakikita Pag apparent kasi, naka-wheelchair, edi obvious naman po yun. O bulag, nakabaston, inaakay, obvious naman po yun. Or isang tao wala man din kapansanan, pero nagsisenyas-senyas, alam nilang death yun. Ito mga learning, intellectual disability, mental disabilities, even psychosocial disability, persons with cancer patients, cancer survivor, and those living with cancer, sa RA 11215, bahagi na po sila ng sektor. Those with rare disease, bahagi din ng sektor, may batas din po dyan. Ito mga non-apparent sila, so yung treatment, napaka-challenging po yan sa mga taong walang kapansanan at walang sensitivity, walang certain level of awareness doon sa iba't ibang klase ng kapansanan. Kaya siguro, madalas ako nakakarinig sa national news naman na sinaktan, binugbog, yun pala, may mental disability yun. So baka hindi nila maunawaan na inaasta, feeling nila napaka-presko naman ng taong ito. Mga ganun. So, in effect, nabugbog, nasaktan yung isang tao, yun pala mayroon siyang mental condition, disability or impairment. Yun po yun. So, napaka-challenging po dahil nga sa hindi apparent yun. Mahirap din ang treatment doon. So, pag ganyan, huwag agad mag-judge, no? Tingnan mo ng lahat ng angle, baka may pinagdadaanan o may disability nga yung taong iyon kaysa mag-conclude at sinaktan natin or na-offend natin. Sir, wala na po tayong oras 8:28, pero ano po ang inyong panawagan sa ating sa ating gobyerno, sa ating mga pamilya na meron po silang member ng family na may kapansanan po? So, siguro sa mga pamilya, unawain ang kanilang mga anak at bigyan ng tamang oportunidad dahil marami hong programa ngayon para sa mga taong may kapansanan at may mga batas na nagproprotekta sa aming karapatan. Kaya kung may mga anak silang may kapansanan, anumang klaseng kapansanan ho yan, kung kaya naman po nilang mag-aral, huwag ho tayong magdudang papag-aralin sila dahil wala hong bawal ho. Ang sinasabi ng ating Magna Carta, it shall be unlawful for any learning institution to deny individual for admission to any course it offers by reason of impairment or disability. So bawal ho sa batas na ang isang paaralan ay hindi tumanggap dahil sa may kapansanan nga ang isang bata. Sa lahat ng antas po yan. At by the way, yung special education ay nag-transform na into inclusive education. So wala na hong dahilan na hindi nila dapat tanggapin ang mga taong may kapansanan, mga batang may kapansanan. So yun ho, para sa mga parents natin, huwag natin i-deprive ang ating mga anak, ang ating pamilya na may kapansanan para makapag-aral later on, maging protektibo po yun din po sa kanilang pamumuhay. At sa gobyerno din naman ho, maganda rin po ang ginagawa, ang daming programa actually para sa mga taong may kapansanan. Siguro lang tingin ko, mas palakasin pa po ang mga programang ito para nagsakanon ay mas marami hong naaabot ng mga programang ito ng mga taong may kapansanan. Ayan. Oras pa natin 8:30. Maraming salamat po kay Sir Teddy sa pagpapaliwanag sa amin
ng itong pinagdiriwang natin at syempre for reminding us no paano tama yung pag-address sa mga tao may kapansanan at ano ang dapat gawin kapag ito yung mga cases nila. Sir Teddy, maraming salamat po sa oras at panahon niyo po dito. God bless you po. Ingat po kayo ngayon, lalo na maulan po ngayon dito sa ating lungsod. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa akin. Isa pong karangalan din. Salamat po. Yes po. Hanggang sa susunod po, Sir Teddy.